Kanina lang araw ay ikinilala ng BIR or Bureau of Internal Revenue ang mga top celebrities na kung saan they are the top taxpayers ng bansa. Aba, kilala dito sina Vice Ganda, Catherine Bernardo, Kim Chiu, Piolo Pascual, Julia Barreto, Daniel Padilla, Darren Espanto, and more, mga kaibigan. So, narito na, unang birit, Kim Chiu, susundan niya ng mensahe ni Catherine Bernardo at ang napakasarap na message ni Vice Ganda para sa lahat with regards to paying our taxes and our responsibilities to question saan nyo inilagay ang perang ibinayad namin sa tax, which is tama, mga kaibigan. Narito at pakinggan po natin ang mga mensahe ng mga top stars na ito para sa ating lahat. So proud of you as good taxpayer. Yan ang sabi ni Steph pagkatapos na i-share itong video ni Kim Chiu na kung saan ginawaran ito ng recognition ng BIR. Tama, file your taxes and be on time to avoid penalties. Taxation is the lifeblood of the government. Ang laking contribution ni Kim sa bansa. Pero ang problema lang dyan lang naman, good payer ka nga sa bansa, good citizen ka ng bansa, meron na namang mga abusadong mga politiko na talagang hindi man natin sabihin na diretsahang sabihin na corrupt, o diba? Na corrupt. Sabi ng iba, may pruweba naman daw sila na corrupt ang ibang politiko ng ating bansa. Pero yes, congratulations on Kim Chiu sa pagiging isang napakabuting citizen or mamamayan ng bansang Pilipinas. Narito po ang paggawad sa kanya ng award or recognition na ito ng BIR Quezon City. Maraming for their talent, charm, and dedication. A proud taxpayer of RDO 39 south of Quezon City, Madlang people, your Chinita princess, Kim Chiu! Congratulations. We would like to say a few words, please, to our taxpayers and sa BIR as well. Maraming salamat po sa BIR for this recognition, and may this award inspire other people na paying our taxes is not just our duty, but this is also a contribution for a better country. Maraming salamat po everybody, and thank you for this recognition again, and sana magbayad po tayo ng tamang buwis at sa tamang oras at sa tamang panahon. And mabuhay po ang lahat ng mga Pilipino. What a beautiful message, Kim. Thank you so much. Once again, congratulations. Salamat. For their talent, charm, and dedication. A proud taxpayer of RDO 30. So yan po ang mensahe ng isang Kim Chiu nang tinanggap niya ang kanyang award, mga kaibigan. Proud of you, Kim, sabi ng blocks.com. And good job, Kimi. Dapat tularan ka at sa mga nambabash kay Kimi. Anong ambag nyo sa mundo kundi ang mambash lang? Inggit, galit at puot ang namamay sa mga buhay ninyo. Pero yes, yan po ang napaka-inspiring na message ng isang Kim Chiu. Nakaka-proud yung taong sinasabi nilang bobo at walang pinag-aralan. Tingnan nyo naman, kitang-kita nyo naman na mas malaki pa ang bag niya sa lipunan kaysa sa mga bashers dyan na kung saan sigurado ako isa ka sa nakikinabang. So proud of you, Kimi. Mas lalo kang nakakahanga. God bless. Very well said, Kimi. Sabi ni Anne.
napakalaking ambag mo sa Pilipinas. Ikaw ay isang mabuting ehemplo sa ating mamamayang Pilipino na maging responsable at magbayad ng tamang buwis sa takdang panahon upang makatulong sa ating bansa. Pero sana nga lang, sa dami ng mensahe na ito, ay sana nga lang ay magising itong napakadaming corrupt officials na talagang lantaran, yung iba daw dyan, lantaran daw ang pagiging isang corrupt at napakawalang hiya naman po. Pera ng mamamayan, nilulustay, niluloko pa ang bayan. Nako, yan ang sabi ng iba patungkol sa ibang mga politiko dyan sa Pilipinas na kung saan siguro nakita nila yung ginagawa, wala pa ring pagbabago ang Pilipinas. Diyos ko naman. Sana ay meron na soon kasi mahirap po kung mismo ang nagdala ng ating bansa, yung mga politiko na yan, ay walang malasakit sa bayan at sa mga mamamayan, kundi ang sarili lang nilang bulsa. Naku, sabi nga ng iba, ba't pa tayo magbayad ng tax? Kinukurakot lang din naman nila. E di wag na tayong magbayad ng tax, o diba? So kung gano'n mangyayari, ano nang mangyayari sa bansa natin? Walang maipong pera, walang proyektong pwedeng magawa, at kasalanan yan ng mga politiko daw na corrupt sa ating bayan. Yan po ang ating update. Alexander Lexter Jules, mabuhay ka Kim Chiu. Yan po ay makita nyo rin ang post na yan ni Kim Chiu sa kanyang Instagram post, mga kaibigan. Alexander Lexter Jules, tularan ang isang Kim Chiu. Magandang hapon po. Big top celebrity taxpayers of 2024 aside from Kim Chiu are Piolo Pascual, Catherine Bernardo, Vice Ganda, Julia Barreto, Darren Espanto, Jason D. and Daniel Padilla, mga kaibigan. Wow, galing naman. That's for the year 2024. Maraming salamat BIR for recognizing me again as one of the top taxpayers in the media personality group. Sadly, I won't be able to join po the tax campaign kick-off today due to prior work commitments, but I truly appreciate the recognition. Maraming salamat. As a Filipino, it's a responsibility to pay taxes on time. Even us actors are no exception. Again, maraming salamat BIR and have a great day. Kasi ano kakas ka mo pick up. Lalo na yung kakasan. Habit. Siya ako yung kakasan. Kaya ako yung kakasan. Hindi mo kataksi mo na kaya ako na sa kanil bakit. Noshimali na kayo sa sibo mo na nung kulibeta nila. Noshimali. Ako mga tawin mo nito dito sa halat ng partner. Ito sino kaya mga manikibat. Oo, mga kaya ibo noshimali sa Kayani po yung nasan, hindi mo naman, napaparang kuya ang lorem. Sigo mo na kaya pa muna sa nata. Sigo mo na kaya pa muna mga nalubi. Sigo mo na kaya pa muna nilanso. Yes, of course, maraming salamat po first of all sa BIR for having me today. And sa lahat po ng mga nandito, sa ating mga taxpayers, be sure to file your taxes on time. Ayan, maraming salamat po sa BIR for your continued push for digitalization para mapadali ang pagbabayad po ng tax. At laging tandaan,
buwis na tapat at tagumpay nating lahat. Mabuhay po ang BIR Quezon City. Maraming salamat! Once again, guys, Dan Espanto, congratulations, bro. Maraming salamat. So yan po ang mga mensahe ng mga top stars na yan after silang kinilala ng Bureau of Internal Revenue ng Pilipinas na mga taxpayers ng bansa. Which is tama po mga kaibigan, perang pinambayad natin sa taxes, may karapatan tayong magtanong. Saan nila nilalagak ito? At kung anong proyekto o anong kapalpakan man ang gagawin nila, tayo pa rin ang may malaking say, big say. At tanong sila, bakit ganito? O, diba? So, yan po ang ating latest update. Alexander Lex the Juice. Magandang gabi po sa inyong lahat.